Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May kami from Japan. Kaban Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong February 8 to 14, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyo yung mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po. Siyempre, belated happy birthday in advance sa mga Aquarius dyan. Happy birthday sa inyo. January reading tayo Aquarius ha. Kunin mo lang sa'yo at itapon ng hindi sa'yo ha. Vice versa, energy mong energy ng person mong energy na malapit sa puso mo, nangyari or mangyari pa lang. Use your own intuition na baka nyo isipan nyo. Wala sa baraka pala rin ng tao ha. Kayo pa rin ang magpapabago nito. Pero gawin yung guide. Yung mga warning na pwedeng lumabas, hindi yung negative warning yun, no? Para magkaroon din kayo ng awareness, no? Kung mga bagay na kailangang maiwasan, change of decision, o maaari makatulong sa inyo. Pero kung gusto mo talaga ng positive reading lang, ang gusto mo marinig, hindi itong channel na to para sa'yo. Okay, tingnan natin. May mga bagay ka na iniisip this time. O may mga bagay ka na naiisip o nagkakaroon ka ng feeling emotions, hindi mo alam kung paano desisyonan o may pinahado yung illusioning situation that you want to be stable o gusto mo maging okay o maging ma-stability yung sitwasyon na yun. Nagkakaroon ka ng pag-iisip o may mga bagay ka na ina-analyze, pina-progress o ipa-progress or na yung thinking about something, what if, ganun, mga strategy situation. Nandito ka sa sitwasyon na napofocus ka sa iyong mga painful situation into your life or negative thought ito sa iba. Kakaroon ng mga frustration sa buhay, kinikimkim mo lang yung mga bagay o sitwasyon na yun. Dinidibdib mo lang kumbaga. Nasa sa loob mo lang, You are feeling trapped, you're feeling stuck in your situation. Ginagawa mo naman din yung lahat. Sa nakita ko, nagkakaroon ka naman na pag-evaluate to try to control and balance any situation in your life. Nandun naman yung faith mo na makakamit mo yung sitwasyon na yun. May mga bagay ako na nakita nagti-take advantage ka. Kumbaga, you are more on focus and action dun sa goal o dun sa layunin na yun o yun sa plano na yun. Para nahando na yung point na yung mga inaaral ka to growth in some aspect of your life. Medyo complicated ata yung sitwasyon ng iba sa inyo or marami ka lang talagang iniisip na bagay-bagay o may mga gumugulo lang din siguro sa iyo. Sa iba dito, akala ko pinupuan ako ng anak ko Yun. Maaari din na nahatol ka sa point nagdadalawang isip ka. Kaya iba sa inyo is you are feeling stuck, you are feeling trapped, you are stagnant in some aspect of your life. Mag-ingat ka lang din kasi may tao dito na nagmamatsyag or may masamang balak sa'yo. Handito rin yung mga palipad hangin sa nakikita ko sa'yo dito. May dito. Ingat na lang, sa nakita ko dito. May mga pag-uusapan daw kayo. Territorial? Bahay, lupa, kayamanan, pera. Anak, babadyan muna. May taong may dark thought sa'yo or maybe this is you but you need to be aware, ang sinasabi dito. Yung mga bagay daw na kailangan mo i-let go. Masyado nagiging emotional yung sitwasyon mo o nahando yung thinking about damo o devil. Masyado nagiging emotional yung sitwasyon. Nandiyan naman yung faith mo, Basta mo nakakalimutan yung sarili mo. Ingat ka sa nagmamatsyag sa'yo. Meron kang 9, 20, 21, 22, and 16, Sagittarius, Libra, Aries, Gemini, and Leo. Okay. May mga kasiyahan naman ako na nakikita sa'yo. Hindi naman yung saya, hindi yung mga papuri, pasasalamat, or nakaka-receive ka ng pagmamahal ng galing sa ibang tao na very loyal naman sa'yo or yung nandun yung connection na to, sa nakikita ko sa'yo dito. Pero, hindi naman lahat kasi is may tao na may enemy. Ibig sabihin may enemy ka. May taong galit. Kumbaga, salungat ito sa iniisip mo. Kaya nga galit ate, yun nga. Yun na nga yun. Yun na nakita ko sa'yo. Nagkakaroon ka, may mga gusto kang ma-achieve na isang sitwasyon sa buhay mo, but it's a delay. Hindi ko alam why. Pwedeng nahando yung point na dinidelay mo, nagkakaroon ka na pagdidelay, o nagkakaroon ka na mga multiple choices sa buhay mo.
o may mga bagay na kailangan mo nang iproseso para makuha mo yun. Pwedeng nandun ka sa point na yun. Makaka-receive ka daw ng gift, pagmamahal, sa isang tao or sa mga tao sa nakikita ko dito, no? And nandun din mga kasiyahan, enjoy situation in some aspect of your life. Siguro kasi because of your birthday, pwede rin nga doon sa point na yun. Kaya makaka-receive ka ng mga compliment situation. Or meron din ako nakikita na pambobola. Pwede ikaw ay yung mambobola or may tao na mambobola. No? Sa iba sa inyo. Iba sa iyo, you are in a networking. Or may sinasabi dito kasi na group ako nakikita, or may mga outdoor situation, or pwede na handun ka, may mga pupuntahan ka in a public situation, or may mga celebration talaga na magaganap, may mga kasiyahan, or may mga tao na mas makikilala ka, o may basta medyo kilala kayo, no, sa nakita ko dito. Or may mga nakakilala sa'yo. Or hando ka sa point na nandun ka sa YouTube, TikTok, Reels, Facebook, o ano man networking niya, pwede rin na pupunta ka na mataong lugar or may mga dadaluhan ka na mataong lugar sa iba sa inyo. Mahilig kayo mag-hiking? May mga challenge or may mga blockage ako na nakikita sa'yo, obstacle. Also is may taong matigas ang ulo. Nandito rin yung sitwasyon na magkakaroon ka ng mga pag-aalinlangan in some aspect of your life. Sa nakita ko dito, may mga pagpaparaya or mga separation or nahandon talaga yung decision making to make na dapat mong tahakin. No? Kung may mga hinihiling ka sa buhay mo. Kasi andun yung wish come true eh. Andun yung pag-iisip na gusto mong ma-achieve to, gano'n. Siguro kung may mga ganong sitwasyon, may mga na dapat i-progress talaga. Progress your goal and choose one path. Choose a decision making dito sa sitwasyon na ito. Kung magkakailangan mo malakpasan yung mga obstacle na yan. Tingnan natin energy mo. Energy ni Aquarius. Something need to heal, no? Parang meron kang inaayos o meron kang mga sitwasyon na kailangang i-heal. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Energy. Wala. Aquarius. Okay. Okay, energy na nakukuha ko sa'yo dito is, andun ka naman sa sitwasyon mo na mas napofocus ka naman sa sarili mo this time. Alam mo yung kahit na minsan nakakaramdam ka ng pagod, hirap, or pain, or may mga deep wound, may mga battle ka na sinusuong, pero still, nagpupursige ka talaga at nagtsatsaga at you keep fighting sa situation mo na meron ka ngayon. No? Parang kinakaya mo yung lahat. Nandun ka sa point na yun. Iba sa inyo yun nga, focus kayo sa sarili nyo. May mga sitwasyon lang siguro na nagkakaroon ka lang din ng mga self-questioning when it comes sa sarili mo, or minsan siguro na you're stuck, or nagkakaroon ka ng mga dissatisfaction sa mga tao na nakakausap mo man yan, o sa mga ginagawa mo, progressing na gusto mong ma-develop, mga gano'n, o mga bagay na nagkakaroon ng mga renewal, o i-renew mo yun, mga gano'n, or nandun sa point na yung mga taong mahalaga sa'yo, pwede nandun ka sa point na yun, na nagkakaroon ka ng dissatisfaction. There's an on and off situation ako na nakikita sa'yo. Pwede rin na loss of touch yung iba, o yung nahandula yung sitwasyon na may mga hinihintay ka. No? May mga paghihintay. Or maybe you're waiting for a sign sa iba sa inyo. May mga gusto ka kasing panindigan, o may mga gusto kang aksyonan kasi may struggle ako nakikita sa'yo. Yun na nakikita ko sa'yo dito. You want peace. Actually, syempre lahat tayo, we want peace. Pero dito, alagaan mo rin yung sarili mo. Tandaan mo palagi na you are worthy. Kailangan mo rin magpahinga. Hindi mo naman kailangan mag-stop eh. Magpahinga ka lang, hindi magpatuloy ka. Ando lang yung sa point na yun. Huwag kang malito. Bigyan mo rin ng time yung sarili mo. No? Baka iba sa inyo nasa vacation kayo, o kaya you are thinking about na gusto ko magbakasyon, gusto ko mag-rest, gusto ko mag-travel, malayo man o malapit. Pwedeng nahandun ka sa point na yun. No? O kung kinakailangan na medyo pagod ka na, why not, diba? Bigyan mo naman ng gift yung sarili mo, diba? It's your birthday, diba? Hindi naman kailangan na malaki yung gastusin mo or pumunta ka ng ibang bansa or na yung
kahit sa bahay ka lang, basta magbigay ka lang magkaroon ka lang ng mental peace sa sarili mo, na walang iniisip, di ba? Anak, dito ka sa balikat ng mami. Parating sa'yo. Iba dito may travel. Parating sa'yo. Ano to? Parating sa'yo. May hinihintay ka? Okay. Parating sa'yo is, dumadaan kayo sa justice o sa law or justice situation, ganyan. Meron ka ikakagulat or ikakashock o ikabibigla na isang sitwasyon sa buhay mo. Pwedeng ito is magagaling sa isang babae, or pwedeng for a law, or may mga problema, struggle, burden, or yun, problem na marireceive mo. Pwedeng ito is mangyayari by the 10 to 11 days, weeks, months man yan, na doon sa point na yun. Or kung ano man yan, basta may ikakagulat, ikakabigla, ikakashock mo na isang sitwasyon. Medyo problem ito, no, sa nakikita ko dito. But we have that 10-10 din kasi. Pwedeng itong sitwasyon na to is a past situation kasi may nakita ako na mga tensyon na hindi pa nare-resolbahan from the past, pwedeng na doon sa point. Parating din sa'yo is na nakikita ako na isang lalaki. Hindi ko alam kung sino yung lalaki na yun. Pwede yung lalaki na yun is your consultation, bigyan ng payo, interview, teacher, lawyer, ano pa ba? Doktor, mga ganyan. Basta lalaki siya, kung sino man siya. Pwedeng anak mo, kapatid mo, karelasyon mo, pwede rin ganun, di ba? And then also, may nakikita ako sa'yo na may mga pag-uusapan daw kayo eh. Pera, money, inheritance, bahay, lupa, land. Yan. Sa iba naman sa inyo is meron ako nakitang tao, hindi ko alam kung babae o lalaki, kasi iba-iba kayo. May tao ako nakikita na moody, taong masungit, taong liar, tao na unfaithful, tao na troublemaker, tao na sana hindi ikaw, selosa, insecure, makasarili. Medyo may pagkaano siya. Yung iba dito, siguro itong tao na to, hot temper. O pwede siya yun ang bubuli sa'yo. Pwedeng ganun. Kumbaga, doon din yung pagiging manipulative. Or sana hindi ikaw ito, yung manipulative. O kung ano man yung nabanggit ko. Magagalitin. May taong magagalitin. Ano ba to ate? Ba't na bali-baliktad na yung baraha mo? Pwede yung iba sa inyo is may sakit kayo. Baka may sakit kayo ha. Ingat na lang kayo sa sakit. Kung may sakit kayo, siguro yung mga dapat lang na itama o aksyonan o kailangan nyo talaga magpa-doktor or someone into your life ha. Kasi maaring may mga madidiscover ka pa na sitwasyon. Baka ikagulat mo yun, ikabigla mo yun, di ba? Kung ano man yun sa nakikita ko. Basta maging aware kayo sa health nyo. Anong dapat iwasan ni Aquarius? Ano pong dapat iwasan ni Aquarius? Na anak. Okay. Natawa ako dito sa card mo ha. Dapat mong iwasan. Sabi dito, dapat mo daw iwasan. Iwasan mo daw yung mga tao na hindi pwede pagkatiwalaan yan. Yung mga tao na kailangan ka lang kapag meron ka. No? Iwasan mo, syempre, yung chaos. Iwasan mo yung ma-misalignment ka sa sitwasyon mo o sa mga pangarap mo o sa mga gusto mong gawin sa buhay mo. Iwasan mo daw, ito yung natatawa ako, iwasan mo daw yung family or kamag-anak or friend. Hindi ko alam kung sino yun eh. May sinasabing ganun. Yun. Yun ang sabi.
Hindi naman siguro kayo lahat. Or handun din iwasan mo rin siyempre yung mga tao na hindi kayo in the same page, ganyan. Yung magkaroon ng pagpapaliban, malungkot, yung mga tao hindi supportive sa'yo, yung mga tao na yung mga tao na may hindi magandang pakay sa'yo, ganyan. Panghinaan ng loob, iwasan mo rin. Saka don't compete yourself. Hindi mo kailangan makipagkompetensya sa ibang tao, no? Alam ko naman hindi mo ginagawa yon. Pero kung may mga taong gano'n na gusto makapagkompetensya, umiwas ka na lang. Hindi na sinasabi ito. Iwasan mo na bumalik ka sa dati. Huwag kang malulos sa control, pagpapaliban, yung mga sagabal, ulitin na nakaraan, o yung mga kaguluhan. O huwag mong labanan yung mga pagbabago na pwede maganap sa buhay mo. Kailangan mo lang is mag-go ka lang. No? Ang sinasabi dito. Baka nilalabanan mo, kumbaga ay nahandyan na, ibinibigay na sa'yo yung sign, pero ayaw mo pa rin. Diba? Ayaw mo pa rin mag-action. Tsaka na lang. Bukas na lang. Next time na lang. Pwedeng nandun sa point na yun. Yun. Yung hindi ka maging more on wiser and stronger, tsaka hindi ka magkaroon ng mga lesson or accept the lesson from the past situation. Yun ang sinasabi. Anak, baba ka dito, mag-ano si mami. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Aquarius. Kung sino man ito. Love. Okay, when it comes sa love mo, ay may offer naman. Isa hanggang dalawa. Ibig sabihin, yung isa dito, biglaan mo makikilala. Yung isa dito is, kilala mo na siya, nakakausap mo na siya noon pa, na maaring ito is babalik sa'yo. Pwedeng, pwedeng dati mo kaibigan, diba? Dati mo nakausap. Pwedeng dati mong nakausap sa social media, pwedeng ganun. Basta may isa dito na biglaan mo makikilala, or yung isa dito is dati mo na siyang kakilala, or maybe this is your friend, sa mga single dyan. Pero ingat lang. Kasi may mga bagay na hindi mo nakikita, na pwedeng ma-discover mo pa. Pwede iba dito is sa ibang bansa ito. Oo nga, ingat ka. Kasi mukhang ingat guys, kung sino sa kanila, ingat ka. Okay, kung kayo is nagkahiwalay, oo, nagkaroon na napag-ihiwalay dito, no? Kasi they playing. Ang nakikita ko dito, nagkaroon ng paglalaro, nagkaroon ng rejection, naging makasarili rin kasi yung isa. Dito. Yung mga single pala dyan, ano pala siya? Dalawa hanggang tatlo? Or basta kilala mo na daw yung ano dito eh. Kilala mo na daw to. Sabi, Yun, sa mga nagkahiwalay yun, naging player yung isa, naging sakim at makasarili. Biglaan lang din, ano? Biglaang sobrang na-stress yung situation, hando na nagkaroon ng third party, they value you this person, hanggang dumating na may nalaman ka dun sa sitwasyon na yun. Pinilit mo pa rin naman na ayaw harapin yung sitwasyon kasi ayaw mo talaga na magkahiwalay kayo. Pero maaring isa talaga is nagpilit o nahandun talaga na nag-move on yung isa at tumahak na yung ibang destiny sa nakikita ko dito. Pero is parang magkakaroon kayo ng connection muli or kakausapin kayo niya. Kung babalik, hindi ko alam, pero may pag-uusap akong nakikita sa inyong dalawa. Yun ang nakikita ko. Sa iba naman sa inyo, o kayo naman is in relationship, maaring bago kayo nitong tao na to. Sa iba dito, bago kayo. Kung bago kayo, is nahandoon naman yung pagpapahalaga sa nakikita ko dito, no? Yun nga lang, pwedeng nagkakaroon din kayo ng pag-aaway na hindi nyo maintindihan minsan, pero nagkakaroon din naman ng pagbabate sa nakikita ko dito. Sa mga walang third party to ha, matagal man kayo o bago kayo, nahandoon sa point na iyon. Pwedeng nahandoon din yung point na sa iba sa inyo is nagkakaroon kayo ng issue when it comes to a mother figure. Pwedeng sa magulang niya, sa kapatid niya, or sa side na to, gano'n. Sa iba sa inyo, kung may third party dito, oo, meron. Meron talaga. Pero, meron siya.
Kasi hindi lang naman ikaw yung interest niya. Kumbaga ang isa sa inyo nagkakaroon pa rin ng interest sa ibang tao. Hindi siya, matagal na ganun siya. Hindi lang siya nakafocus sa iyo. Minsan din napapaano siya sa iba. Sana, pero alam niyo naman siguro gagawin na dyan. Sa may mga third party. Kung wala naman, may mga biglaang magaganap o mangyayari sa relasyon na ito na ikaka-worried, ikaka-stress, or kung ano man yan. Ikakalungkot. O mapapaisip ka talaga. Ginawa na naman niya yun. Nagsinungaling na naman siya. O kaya ano ba yun? Ano ba dapat? Mga pag-aalala. Diba binigyan ko pa talaga kayo ng pag-aalala. Tingnan natin ang iyong money, Aquarius. Money. Ganun. Parang nandun ka sa point na you learn. Ano? Dito sa sitwasyon mo, sa money mo, ate magiging okay ba ako? Sa money mo kasi is, maaring nahahata ka talaga na nakaraan. Nagkakaroon ka kasi ng regret dito sa sitwasyon mo when it comes to your money. Siguro nga, may mga worrying situation from the past na hindi pa talaga totally natatapos at isa yun na sa nakapagpapaworried sa iyo, no? Pero nagiging matatag at malakas ka naman dito. Siguro handun na rin yung point kasi you learn from the past. Siyempre, hindi maaalis yun talaga na nakakaisip ka pa rin ng negativity sa buhay pagdating sa pera. Napofocus ka talaga sa painful. Handun pa rin yung mga frustration na nakikita ko sa iyo dito. Pero pilit ka nagpapakatibay, nagpapakalakas. Pero handun naman din na nabibili mo naman talaga yung mga gusto mong gawin, nakakakain ka pa naman din kahit papaano ng ilang beses man niya sa isang araw. Nandun naman na maaring iba sa inyo is you have an investment. Kumbaga may mga ipon, o kaya nandun yung ginagawa mo yung lahat para ma-harvest yung mo talaga ng maganda yung kaperahan mo. Nandun ka sa point, hindi ko nakikita na nade-drain ka kasi you try to make it balance and control pagdating sa pera. Nagkakaroon ka talaga ng pag-evaluate sa situation na yun, no? And talagang ginagawa mo yung lahat. Kumbaga nahando rin kasi yung point na magaling ka mag-manifest sa iba, sa inyo. Yun ang nakikita ko. Yun nga lang, syempre, kailangan mo talagang matuto sa nakaraan, no? Kung may mga nangyari talaga na regretful situation in the past. Kumbaga, nagkakaroon kasi sa iba siya na stepping up pagdating sa thinking about money, management, ganyan. May mga bagay ka na tinatama, andun ka na sa point na you want to see the fact of the situation. Tama ba to? Mali ba ito? Dapat ba to? Nandun ka sa point na yun. Advice. It's good naman. Yun nga lang, nakakapagpapahatak lang sa'yo, no? Yung mga nakaraan. Okay, when it comes sa advice. Sa advice mo, is sinasabi dito na pag-isipan, pag-aralan, siyasatin, alamin ang mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. No, ang sinasabi dito. Mag-forward ka raw sa mga plano mo. Mag-action ka. Kumbaga, kailangan mo pag-isipan kung mga dapat mong gawin or something preparing situation. Hindi niya sinasabi na huwag ka mag-move, but you need mo daw na maging very adventurous. Kumbaga, forward ka lang ng forward. Growth, no? Explore ka lang na explore, ang sinasabi dito. Kaunti man yung na-achieve mo this time, hindi man ganun kasapat o hindi man ganun agara na kalaki, but be stable, mag-focus ka lang to achieve kahit pa unti-unti mo siyang na-achieve. Focus ka rin sa sarili mo. Tsaka, it's time to reveal o to restructure yourself, no? Ang sinasabi dito, to growth. The more experience na magkakaroon ka, the more na magsasucess ka sa buhay mo. Spread your wings and fly high, ang sinasabi nito. Kung may mga bagay na kailangan mo na aksyonan, gawin mo. This is the time na magkaroon ka ng clarity in life to decide, no? Kung ano yung mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. Tingnan natin, outcome. Outcome, Debbie. Ano ba yun, ate? Ewan ko. Tingnan natin. Hello, Devil. Parang 2 beses na lumabas yan. Daming toxic sa paligid mo. Ano ba't nandito po si Devil ang outcome niya? Ay, may matagal ka na palang kaaway eh.
May taong matagal nang galit sa iyo. Mag-ingat ka, may nagpaplano sa iyo. Ingat ka. Sana hindi ikaw, but may tao dito na nagpaplano sa iyo. 2 or more than, isa hanggang 2 or more than pa to. Pwedeng 4, 3, 4, may ganun. Ingat ka. When it comes sa outcome, hindi maganda syempre, ate. O, di ba? May mga bagay na hindi ka makapag-desisyon. Nandun ka sa point. Kaya ang nakikita ko sa'yo, you are stuck, you are trapped, or nagdadalawang isip ka talaga dun sa sitwasyon mo. Hindi ka makapag-decide. Kaya, hindi ko pa nakikita yung actions mo kasi you still nanahadon ka sa sitwasyon mo na meron ka sa ngayon. May blockage ka. May blockage, no? Kung sa relasyon man yan, sa pera, sa connections, kung saan man yan, sa trabaho, no? Yun. May mga bagay na nakapagpapa-blockage para ikaw is mas maging maganda yung buhay mo or mas lumago ka sa buhay mo o sa sitwasyon mo. Ganun. May distraction. Siguro alam mo na gagawin mo dyan. Diba? Arigatou namaste, God bless.